Okay. Um, Good evening, everyone. So, welcome to our bedtime devotional for girls. So, ano na tas ato ika-day 223 sa ato ang devotional. So, ang ato ang topic karon is happy thoughts. Happy thoughts. So, ang word nga na dinhi is nasa Matthew chapter 5 verse 8. Ingon dinhi, those who are pure in their thinking are happy because they will be with God. Sa lain pa nga version is, blessed those who are pure in heart, for they will see God. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Thank you, Lord God, for another day, Lord God, sa among devotional, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Tabangi kami, Lord. Siloa kami sa among mga kalapasan, Lord God. Tanggal, Lord God, ang mga babag sa among pagdaig diha kanimo, mga babag sa among pagtuon sa among pulong. Make our hearts pure, Lord. Renew our minds, change our minds, Lord God, into Christ likeness, Lord God, so that we will know your will, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Wala kami mahimo wala ikaw. Tabangi kami, Lord God. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your wisdom. Fill us, Lord, with your knowledge. Fill us, Lord, with your understanding. Speak for us, Lord God, through your word, through your message, Lord God, that will be revealed to us. Lord, help us, Lord, to obey you, Lord God. Help us, Lord, that our faith will be founded in you, Lord God. Increase our faith, O Lord. Help us, Lord God, to know you more through your word. Help us, Lord God, to obey you, Lord God, in everything, Lord God, that we study, Lord God. We are nothing without you, Lord. All the glory belongs to you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. So, again, our topic is happy thoughts. Happy thoughts. So, kaning devotional is para ni sa mga bata, but it's also applicable to us adults. So, kani siya, 365 bedtime devos for girls. So, happy thoughts. So, kita po niya mga adults, it's always and always be applicable. So, yung dari, those who are pure in their thinking are happy because they will be with God. So, kaning kuan is, ano siya ang katong sa Matthew chapter 5 verse 8. Itong basahon diri sa Bisaya nasa sakuan. Mao na siya ang mga the beatitudes. So, ingon diri, do you try to think the kind thoughts that make you happy, not sad? The Bible says that you should. Do you try to think about things that are true and right? The Bible says that you should. Do you turn away from bad thoughts and away from people who misbehave? The Bible says that you should. The Bible instructs you to guard your thoughts against things that are hurtful or wrong. So remember this: when you turn away from bad thoughts and bad people, you've made a very wise choice. So, a timely tip: it is important to focus your thoughts on the positive side of life, not the negative side. So, decide, let us decide to think good thoughts. So, if ever nga, na musod sa itong unahuna nga mga bad thoughts, so, ato na siyang i-rebuke, ato ni siyang atong i-discipline ang atong kaugalingon to be positive, to always be kanang atong i-feed ang atong mind with the happy thoughts. So unsaon na to pag-feed atong mind nga dili ta makwanta bali insakto ang ato ang mga pagabuhaton. So let's be founded in the word of God. So kung ato ang standard
kanay akong ibalik nga, let's make our standard of living the Word of God. Let's make the Word of God as our standard of living. So, unsaon na to pag kinabuhi? So, lagi tay manual. So, we should have a manual. So, our manual nga gihatag sa Ginoo, our God who created us. So, our manual is the Word of God, the Bible. So, we should read it, study it, and apply what is written. So, it's not enough nga maminaw lang ta sa pulong sa Ginoo every Sunday or kano sa ata makapaminaw sa iyang pulong, but we have to obey. We have to obey all that is written in it. So, ingon pa sa Joshua 1:8 nga, do not depart from the book of the law. Meditate it day and night so that you will be prosperous and successful. Meditate it day and night and obey everything that is written in it so that you will be prosperous and successful. So, that's a promise of God. So, ang uban, dili mo tuoan na. So, usahay, dili ta makatuo. So, tungod kay, kanang gamay ang atong pagtuo sa Ginoo tungod kay wala ta naka-experience. Wala ta naka-personally experience sa gugma sa Ginoo. How good God is. Usahay kanang we expect nga sa lain nga mga butang but nana na siya ang blessing basig wala lang gid ta naka-realize nga gikan kana sa Ginoo. But mao na nga kung kanunay ta nagaduol sa Ginoo, kanunay ta ang sa kuan pa, kanunay ta naga-connect sa wifi sa Ginoo. Dili kita mawala. So mao ni nga dapat tuon ta sa iyang pulong tungod kay mao kini ang maka-deepen sa ato ang relationship sa Ginoo. So we should have a relationship with God. Atong pangitaon ng Ginoo kaingon sa iyang pulong sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So seeking God is reading and meditating His word, and His righteousness is obeying what He commands. So, kung mayngon ta nga, if you love God, ingon si Jesus nga, if you love me, you will keep my commandments. So, if we love God, if we love Jesus, we should obey His command. So, one of the commandments ang gibutang sa Ginoo is to read and meditate His word, to apply everything that is written in it. So, how do we know what we obey if we don't read His word? We don't read the word of God. So, simple. Christian life is a simple. Simple na siya nga kuan. But, it's hard to obey with our own strength. So, we need God. We need Jesus. So, we need Jesus for us to obey His commandments. So, Lord, amen nga, Lord, I cannot do it with my own strength. But, with the grace of God, with the strength of God, with the grace of God, it's all because of the grace of God. We can do it. Kani ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo, it's all because of the grace of God. Kung wala ko ni-decide to follow God, kung wala ko ni-decide to commit myself to God, so wala ko diri sa inyong pikas ng screen. So, because I personally experienced the love of God, the grace of God in my life, I cannot contain the love of God. Dili na ako ma-share kini sa abang mga tao. So, God loves you and me. Because of the love of God, dili gusto sa Ginoo nga ingon ani rata. Gusto sa Ginoo nga palambuon ta. Kini atong kinabuhi karon, dili pa ni ang kinabuhi nga gusto sa Ginoo para sa atoa. Palambuon ta. Kanunay nga sa Ginoo adunay kadaugan, adunay kaayuhan, adunay kalinaw ug katagbawan.
Whatever you have right now, kung unsa man na imong nakabot karon, kung wala gani ang Ginoo, useless ra na ang tanan. Na sa iyang pulong, let the word of God judge our thoughts. Ingon pa diri sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where your soul and spirit meet, to where joints and marrows come together. It judges the desires and thoughts of the heart. So there is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to Him that we must all give an account of ourselves. So mao kini ang pulong, let the word of God judge us. So mao na nga according to the Bible, mao ni ang giingon nga human sa ato ang kamatayon, mao ni ang judgment. So it's according to the Bible. So unsa man nga judgment, kay mao man naingon niya dinhiya sa iyang pulong. So basa-basa lang pod pag may time. So dili mo sa nga basa-basa pag may time. We should read. So it's very important nga magbasa ta minta nga di man ta kasabot. But before ka nga magbasa sa pulong sa Ginoo, before sa ka magbasa is we must we must be reconciled first with God. So ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo is our mao na siya ang pamaagi nga mailhan nato ang Ginoo kung unsa siya. So diha po nato mailhan kung unsa ang iyang mga saad. Og diha pod nato mailhan kung unsa ang mga tawo kaniadto. Grabe ang pasensya sa Ginoo kanato nga para lamang ta mabalik sa iyang tiilan. Ngayon pa nga, di ba ang kuan pa, kung usa ka hayop kanang musunod man sa iyang amo. Di ba kung makakontag na atay mga kuan, mga pets ana, musunod gyud sa iyang amo, especially nga kung ato siyang i-feed ana. But why are we kita nga mga tao nga ato ang Ginoo? Di mo ta mosunod sa Ginoo. Ngano man na? Nga Ginoo may nagbuhat ka nato. Anong di mata mosunod sa iya ha? So mako na ang kuan. So again sa ato ang topic karon, happy thoughts. So let the word of God judge our thoughts. So mao na nga our worship to God. Kung atong basahon kung unsa ang tinuod nga pag worship diha sa Ginoo, mao ni siya ang sa Romans chapter 12. So gani balik-balik na nako ni, pero we need to be reminded always. We need to be reminded always tungod kay kita nga mga tao malimtanon, dili pa gyud ta makat-on bisag sige nagbalik-balik. Mao na nga ang usa ka problema ginabalik-balik na sa ato until we get the lesson. So mao na siya masiga ni ang masakit gani magbalik-balik tungod kay dili ta makat-on. So mao ni ang ingon diri sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya, living sacrifice, holy and pleasing to Him. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. This is the true worship. Mao ni siya ang ato ang pag-worship da sa Ginoo is dili nang siyang Domingong musimbata. Our worship is our daily ni siya nga pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. So how do we apply what we learn from God? So nabatay makapunan diha sa Ginoo.
So unsaon na to pagkat-on kung dili ta magbasa sa iyang pulong. So mao na siyang importante gayon. Sa verse 2 ingon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Abalo na ta kung unsa kadaotan na karon ang panahon. Ang kamatuoran himuon ng bakak ug ang bakak himuon ng kamatuoran balihon na. Gusto na sa mga tao nga ang ilang madungog mao ang ilang gusto. So ana diri sa pulong sa Ginoo nga mangita sila og mga tao nga kung unsa ang ilahang gusto nga madungog, mao to ilahang gusto nga madungog. Nga gusto na iisulti sa ilaha. So, yun, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan na ining panahon na ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. So, we should renew always our mind. Because the battle is in the mind. So, ayon tang kanang unsay atong gihunahuna? Happy thoughts ba, sad thoughts, unsa ba na kanang na hadlok ba ta, na worry nito. So naa diri na sa unahuna. Ayon ta namo ko problema. Sa to pa lang gihunahuna, ako katang problema pero in actual wala di ito, makaya ra di ay. So mao na nga mag-overthink na ta, mag-overthinking. So, mo na siya nga, it's very important to guard our thoughts. So, we should guard our thoughts. We should think of the positive side of life. And one way nga maka-think ta og mga positive is through the Word of God. So, the Word of God, may nga, kung mo decide ta nga mo follow sa Ginoo, adunay mga sufferings. Yes, God didn't promise an easy life. Wa nagingon ang Ginoo nga haya-haya ang kinabuhi. Gusto kita hayahay, maghayang-hayang ra. Pero wala na ingon ang Ginoo tungod kay we are made by God to bring honor and glory to Him. So we are made to work. Kaya sa pagsugod pa lang daan sa kalibutan, giandam na daan sa Ginoo ang atong mga trabahoon. Pag-amuma sa mga resources ni ayang gihatag kanato. So we are made to work, but natay rest day. So mao na siya nga kinahanglan we should guard our thoughts kay diri sa ato ang hunahuna, diri mag-away ang maayo ug ang daotan. Diri ang atong paharion ang Ginoo, atong i-feed ang atong mind sa mga pulong sa Ginoo nga may maghatag kanato og paglaom, may maghatag nato og kalinaw, may maghatag nato og kanang si tawag ani kadaugan. May maghatag nato og encouragement nga maski sa mga kalisdanan, maski na atay mga hardship nga maatubang ang Ginoo kauban kanunay natong nagauban og mutabang sa ato ang mga kalisdanan. So kung kaniadto nga wala pa ka nakaila diha sa Ginoo na ay mga kalisdanan, karon nga nakaila na ka sa Ginoo na gyapon mga kalisdanan, is the difference is katong sa una wa kay paglaom, purot imuhang overthinking ka. Karon na imong kalisdanan pero gaan ay imong paminaw tungod aduna kay paglaom. Ay imong paglaom tuwa kang Kristo. Nga maski pa man sa mga kalisdanan, ang atong mga na-experience ng mga trials, mga challenges, para na sa ato ang kaugalingon, para makatunta, makakatunta, ipalambo ang ato ang kaugalingon, atong karakter, para magligunta, mahahimotang strong, nga maski pa man sa mga challenges atong kinabuhi, magmalaho tayo sa atong pagtuo diha kang Kristo. So, atong ibutang ato ang pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo. Ingon pa sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 nga trust in the Lord with all your heart. Dili kay 50-50 ra, with all your heart. Unahon na to ang Ginoo. Trust in the Lord with all your heart
and lean not. Do not lean on your own understanding. So, kinahanglan natin i-consultas kanunay sa Ginoo. Lord, help me to do your will. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, tanan natong pagabuhaton, atong i-acknowledge ang Ginoo tungod kay siya ang source sa tanang butang. Acknowledge Him and He will direct your path straight. Apay sumpay ana. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and stay away from evil. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Asa nga fear? Kani siya nga fear is a healthy fear. So, mao na siya nga kanabitang naatay pagrespeto o respeto sa Ginoo ba, nga dili ta mo buhat og daotan tungod kay mao kana ang ato ang gugma diha sa Ginoo. So ang ato ang goal in life is to love God with all our heart, soul, mind, and strength. So tibok na tong kinabuhi atong higugmaon ng Ginoo ug atong higugmaon ang atong isig ka tawo. Love our neighbor as we love ourselves. Who is our neighbor? Our neighbor is the person other than ourselves. So whoever nga person nga pinakaduol sa imo, mo na siya imong pinakaduol nga neighbor. So love your neighbor. Maski imuha ng enemies. Ingon ng Ginoo, love your enemies. That is according to the word of God. So let the word of God judge your thoughts. So let us guard our minds, our thoughts. So let us allow God to renew our minds to be like the mind of Christ. So para makaibalota sa iyahang kabubuton sa ato ang kinabuhi. So happy thoughts. So if we really believe in God, if we really believe in Jesus, we will all be thinking happy thoughts. You will be pure in heart. So, ingon din hiya sa kuan, blessed are those who are pure in their hearts, for they will see God. So, who are the pure in hearts? So, kung unsa man, whatever man nga nakababag sa ato ang pagtuod diha sa Ginoo, whatever man nga nakababag sa ato ang pagdayeg diha sa Ginoo, ato kaning ipatanggal sa Ginoo. Let God kanang change our hearts, Lord. Make my heart pure. Tanggala kining mga babag sa akong pagdaig diha kanimo. Doon na i-pray diha sa Ginoo. It's between you and God. It's between you and God. So, kani akong pag-share sa inyo ha. Kani akong pag-share din about sa pulong sa Ginoo. I am just here telling you that God loves you and me. So whatever whatever we are in the past, so it's all in the past. What is important is now. So leave the past behind, learn from it. Stay with the present, learn from the present, and let's move forward and upward. So let the word of God be the standard of your living. So let's let's live a life that is pleasing to God. Let's always repent, and follow God. Commit our lives to God. So kung asa kay ibutang sa Ginoo karon, do your work as if your employer is God. So, we are all working. Maski nata sa balay, maski nata sa tuang negosyo, we are all working. We have our kanang boss. So, but our great boss is God. So, dili man ta makita sa Ginoo, pero nakita ang Ginoo kung unsa ang nasa tong hunahuna ug sa tuang kasing-kasing. Kabalo ang Ginoo sa atong intention sa atong kinabuhi. So let our hearts be pure.
So, ayaw og tuo sa imong feelings because feelings are deceiving. So, ingon pa ni David nga sa Jeremiah nga kuan nga our hearts uh, are the most deceitful one. So we must guard our hearts. So dili ta magpaling lang na ato ang kasing-kasing labi na sa tungod na una atong ipabag-o ang atong kinabuhi diha sa Ginoo aron makahibaluta unsa ang kabubuton sa Ginoo. So we must walk with God. We must walk every day pleasing God. So dili na to na mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. So sa ato ang topic karon atong pangayoon diha sa Ginoo nga mahimo tang maayo nga mga ehemplo, maayo nga mga examples ato ang palibot nga kita tinuod nga nagtuo diha sa Ginoo. Kay dili tanan nga nagtawag Ginoo Ginoo mao'y makasulod sa kingharian sa Ginoo kun dili kadto lamang tuman sa iyahang kabubuton. So what do I mean? So you must obey God. So obedience is a choice. So make a decision to obey God. So whatever man nga commandments sa Ginoo, let us obey. So minta nga di ta maka-obey, lisod maka-obey. Yes, with our own strength. But with God, nothing is impossible. That's the promise of God. With God, nothing is impossible. So think of happy thoughts. Think of God. Be founded with the Word of God. Because tungod sa grasya sa Ginoo, because of the grace of God through Jesus Christ, we are made righteous. So, padayon ta. Maglig-on. Ingon pa, matatag. Ingon pa sa dipid, matatag. Matatag, kung saan matatag? Maglig-on. Maglig-on ta sa ato ang pagtuo diha ang Kristo aron makalahutay ta. Aron sa pagbalik ni Jesus, we are all ready. Are you ready? Ready na. So we should be ready always because we don't know when, how, kana sa mabalik ang Ginoo. So, to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, ang salamat, Lord God, sa imuhang pulong. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord, of your word. Nga kami mahimo kaming tinuod nga magtotoo diha kanimo. Salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, that to guard our minds, to guard our hearts, Lord God, nga mahimong pleasing diha kanimo. Tabangi kami, Lord, kay dili namo ni mahimo kung wala imong panabang. Let our hearts and minds, Lord God, nga ikaw ang amo ang i-prioritize amo ang kinabuhi. First priority, Lord God, kay mao kini imong gusto. Tabangi kami, Lord, to love you more, to love you and seek you first in our lives, Lord God. I-increase pa among pagtuo diha kanimo, Lord God, kung nakulangan kami, Lord God, i-increase pa, Lord God. Help us, Lord, sa mga wala pa naka-experience diha sa imuhang gugma, Lord. Ipa-experience kanila ang imuhang gugma, Lord God, na ikaw tinuod ka nga Ginoo, Lord God, nga mo'y mutabang. Ikaw ang tag-iya ni ining tanan. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga makahatag og katagbawan sa mga tao nga wala pa diha kanimo, Lord. Bisita og mamuhat ka, Lord God, sa mga tao nga nakapaminaw ni ini nga mensahe. Bag-uha ilang o galingon nga mahimo silang magmalambuon sa ilang pagtuo diha kanimo. Lord, ikaw ang Ginoo nga among gisaligan. Tabangi kami, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Kining tanan nga kining among gipuhat para lamang sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So may gabi sa tanan o happy Sunday. So let's think a happy thoughts. It's Sunday evening. Have a happy Sunday. So to God be all the glory. So see you tomorrow. Good night.
Bye-bye. So, salamat sa mga ni-join online. O ang Ginoo magauban ka natong tanan. So, dili ta mo undang sa pagsangya sa iyang pulong sa mga ato ang duol, mga neighbors. So, dili man nato sila maabot personally, but through our prayers, we can reach them. So, bye-bye.